Limitado ang oras ng pagbisita, pati na ang paggamit ng telepono sa detention facility sa Kamara kung saan nakadetine ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis matapos silang isight in contempt ng House Committee on Legislative Franchises nitong Martes. Posibleng dito magpalipas ng Pasko sina Badoy at Celis kung hindi aaprubahan ng komite ang planong apela ng kanilang kampo sa contempt order na ipinataw sa kanila. We are requesting the good committee na reconsider for humanitarian reason and for the spirit of Christmas, maybe they will reconsider that contempt order. Pero naghahanda na rin silang questionin sa Korte Suprema ang naging aksyon ng komite sakaling tanggihan ng kanilang apela. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Tiniyak naman ng House Secretary General na isinasailalim sa medical supervision sina Badoy at Celis. Ayon sa chairman ng House Committee on Legislative Franchises, posibleng mapadali ang paglabas ni Celis kung pangangalanan niya ang nagbigay ng maling impormasyon kaugnay ng umano'y 1.8 billion peso travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. What we want is for him to identify the source. He named that it's an employee of the Senate, and I think he's also duty bound to make sure that that person exists. Iginiit din ni Tambunting na dumaan sa due process at may legal na basihan ang contempt order ng komite laban kina Badoy at Celis. Naniniwala naman siya na base sa nagdaang dalawang hearing, nagkaroon ng paglabag sa prangkisa ang SMNI. Pero tatalakayin pa aniya ng komite kung babawiin ang prangkisang ibinigay sa kanila. You can see already that 41011 was violated. Of course, they're coming up with their defenses. Sakaling dumating sa Senado ang usapin, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pag-aaralan nitong mabuti. Pero naniniwala siyang hindi dapat parusahan ang SMNI. Yung SMNI napakalaki ang naitulong, lalong-lalo na sa ating intel camp. Talagang yan lang ang registration na nakita ko na talagang fairness na lumalaban sa CBP-NDF. Para naman sa National Union of Journalists of the Philippines, dapat panagutin ang mga nangre-red tag at nagpapalaganap ng hate speech, pero tutol ang grupo sa pagpapasaraan ng anumang media outfit. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.